Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, at sabay-sabay tayong lumusong sa dilim ng kwento ngayong gabi. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay kulungan ni Aling Seta? Ayaw mo sumagot, ha? Siguro magnanakaw ka na naman ng manok. Ang lakas ng loob ninyo, hindi kayo lumaban ng patas. Pasado 7:00 ng gabi nang madaanan ng dalagang si Consuela ang kulungan ng manok. Malayo pa lang ay naririnig na niya ang malalakas na putak ng mga alagang hayop ni Aling Seta. Pilit na sinisipat ng dalaga ang dingding ng kubo na yari sa kawayan. Hanggang sa nahagip ng kanyang paningin ang isang anino na nakatayo sa gitna ng kulungan. Kahit na nakaharang ang mga kawayan, ay alam niyang may tao sa loob. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Tinatanong kita! Bakit ka pumapasok ng poultry nang may poultry? Hindi mo ba alam na pwede kang makulong sa ginagawa mo? Hindi mo ako naririnig? Sa inis ni Consuela ay yumuko siya sa lupa para maghanap ng ibabato sa taong nasa loob. Saktong nakakita siya ng may katamtamang sukat ng bato na nakalubog ng kaunti sa lupa. Binungkal niya pa yon sa kadinampot. Muli niyang tiningnan ang nasa loob na hindi man lang gumagalaw sa pagkakatayo nito. Hindi niya alam kung sadya bang bingi ito o dahil sa lakas ng ingay ng mga manok kaya hindi nito naririnig ang sinasabi niya. Parang nararamdaman din ng mga hayop ang panganib na hatid ng nilalang na nasa loob ng kulungan. Sa dinami-rami kasi ng pagtatayuan ng kulungan ay malayo pa sa bahay ng may-ari. Ayon sa protokol na ipinapatupad sa baryo ng Pag-asa na dapat ay malayo sa kabahayan ang may mga kulungan ng hayop, lalo kung ito ay may mabahong dumi at walang maayos na deposito. Hindi na nakatiis pa si Consuela. Dahan-dahan niya itong nilapitan, pero umurong ang dila niya nang bigla itong humarap sa kanya. Mapula ang mga mata nito habang kagat pa ang katawan ng manok. Dala ng matinding takot ay napatakbo siya sa labas. Diyos ko! Isang nakakatakot na nilalang nakahawig ng isang malaking aso! At, naku po! Halimaw! May halimaw sa kulungan! Tulong! Nagpaekis-ekis sa daan ang takbo ni Consuela. Hindi niya alam ang gagawin para lang makalayo sa lugar na yon. Kahit mabilis na ang takbo niya, ay pakiramdam ng dalaga na hindi siya nakakaalis sa kinatatayuan niya. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang hinabol siya ng nilalang. Lakad at takbo ang ginawa ng dalaga. Idagdag pa ang madilim na kakahuyan na nadadaanan niya. Hindi lang ilang beses siyang nadadapa dahil sa takot. Narinig niya ang nakakatakot na pag-angil ng halimaw sa kanyang likuran. Ganun na lang ang gulat ni Consuela nang mula sa kanyang harapan ay lumundag ng mataas ang halimaw. Nakangisi itong tumutulo pa ang malapot nitong laway. Wag! Wag kang lalapit, halimaw ka! Lumayo ka! Hindi ka na sana mapapahamak, pero nakialam ka pa. Kung sa bagay, sawa na ako sa karne ng mga hayop. Panahon na siguro para makatikim naman ako ng sariwang laman ng tao. Hindi! Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo! Huwag mo akong sasaktan! Wala ka nang mapupuntahan pa. Hindi ka na makakatakas. Dala ng matinding takot ay ayaw nang gumana ng utak ni Consuela. Hindi niya malaman ang gagawin. Nanginginig na rin ang kanyang tuhod at ayaw nang sumunod ang kanyang katawan.
lalo nang unti-unting humakbang papalapit sa kanya ang halimaw. Diyos ko! Anong klaseng nilalang ito? Ang baho! At nakakasuka ang amoy na parang nabubulok na laman ng tao! Mapang ang kilabot sa buong katawan ni Consuela habang iisang dangkal na lang ang layo ng mukha ng halimaw sa mukha niya. Mas lalong nanigas ang buo niyang katawan nang maramdaman niya ang magaspang na kamay ng aswang. Lalo na nang ilabas na nito ang malaahas nitong dila at mas umalingasaw ang nakakasukang amoy nito. Lumayo ka! Pudlakas na sinipa ni Consuela ang maselang parte ng katawan ng halimaw. Nahawakan nito ang bahagi na yon na nasaktan at sa galit ay malakas itong napasigaw. Malakas itong umalulong na parang malaking aso. Talagang ginagalit mo ko! Habang mabilis na tumatakbo si Consuela, ay dinig na dinig pa rin niya ang malakas na sigaw ng halimaw na nagtatangkang pumatay sa kanya. Napahagulgul siya ng iyak dahil halos nangangapa siya sa pagtakbo. Ang balak lang naman niya ay magdadala ng ulam kay Lolo Salvador, pero dahil nadaanan niya ang eksenang yon, naitapon niya pati ang Tupperware na naglalaman ng ulam. Sinikap niyang makarating sa bahay nila, pero nakita niyang hinahabol pa rin siya ng halimaw. Nangingibabaw ang malakas na sigaw ni Consuela sa buong kagubatang yon. Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit gaano kalakas ang sigaw ni Consuela, ay walang nakakarinig sa kanya. Ang tahimik ng paligid ay parang bingi sa paghingi ng tulong ni Consuela. Kaya naman mas binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa nakita niya sa dulo ng daan ang isang lalaki na may dalang panggatong. May dala itong itak, nakaputing t-shirt at may suot ding salakot na yari sa abaka. Gulat naman ang lalaki nang makita siyang humahangos at nag-iisa. Para siyang kakapusin ng hininga. Wala na siyang pakialam kung magalit pa ang lalaki. Ang mahalaga, meron na siyang armas na panlaban dito. Dala ng matinding takot na baka abutan siya ng humahabol sa kanya. Kinuha na ni Consuela ang itak na nasa bewang ng lalaki. Dahil may buwat ito, ay hindi na siya napigilan ito. Pasensya na kuya, pahiram muna ako ng itak mo ha. Meron kasing humahabol sa akin na halimaw. Pero wala naman ako nakikitang humahabol sa'yo ah. Teka, ibalik mo sa akin ang itak ko. Kailangan ko nang umuwi sa bahay. Pasensya na talaga kuya, kailangan ko lang ng itak mo. Maniwala ka, may nakasalubong akong halimaw sa dulo ng daan na ito. Sumunod ka kuya, tulungan mo ako. Akmang ibababa na sana ng lalaki ang dala nitong mga panggatong nang biglang kumaripas ng takbo si Consuela. Hindi na nagawang makuha ng lalaki ang itak. Sa huli ay kakamot-kamot na lang ito sa ulo. Pambihira, oo. Kapag talagang aabutin ka ng kamalasan, oh, wala talagang pilipiling oras. Natanaw na lang ng lalaki si Consuela. Malayo naman na ang natakbo ng dalaga para harapin ang aswang. Ngunit wala na ito. Inilinga niya ang kanyang paningin sa buong paligid, pero kahit konting bakas ng halimaw ay wala na siyang nakita. Siguro natakot nang makitang may iba pang tao na nandito sa gubat. Muling sinulyapan ni Consuela ang kakahuyan, pero wala na talagang bakas kahit anino nito. Saka lang pumasok sa isip ng dalaga ang lalaking kinuhanan niya ng itak. Ngunit wala na ito sa lugar kung saan niya ito iniwan. Pagkatapos ng mga nangyari sa kanya, ay naglakad na pauwi si Consuela. Saka lang niya naramdaman ang matinding pagod. Nang makita niya ang mga sugat sa kanyang binti, bigla niyang naramdaman ang sakit. Mabuti na lang, palaging umaalis ang ama sa gabi, kaya hindi nito makikita kung gaano kalala ang sinapit nito. Nag-alala rin ang dalaga kung paano niya sasabihin kay Mang Roy ang nangyari sa kanya ngayon. Malalaman itong nagpupunta pa rin siya sa bahay ni Lolo Salvador. Ayaw na ayaw pa naman ng kanyang ama
na bumibisita siya sa matanda. Ito ay sa matagal ng sigalot sa pagitan ng mag-ama. Mabuti na lang, isang manok pa lang ang napapatay ng halimaw nang dumating siya. Pero muntik na siyang mapahamak nang dahil sa pangingialam niya. Ipapaalam ko kay Lolo ang mga nakita ko, pero hindi yun maniniwala. Kung kay tatay naman, magagalit na naman sa akin dahil lumabas na naman ako ng bahay. Mahigpit ang ama ni Consuela pagdating sa kanya. Ayaw nitong maaabutan siya ng dilim sa labas ng bahay dahil hindi raw maganda sa isang dalagang katulad niya na palaging lumalabas kapag gabi. Kaya napagpasyahan na lang ng dalaga na wag na munang ipaalam sa dalawa ang mga nangyari sa kanya. Kinabukasan, naisipan ni Consuela na dalawin si Lolo Salvador sa bahay nito. Lalo na at nabalitaan niyang may sakit ang matanda. Unti-unti niyang ipagtatapat sa lolo niya ang mga nangyari kagabi. Aalis na sana si Consuela nang biglang magsalita sa loob ng kwarto si Mang Roy. Hindi ito lumalabas para kausapin siya dahil palagi nang masama ang pakiramdam nito. Dala siguro sa panggabing trabaho nito sa construction site na pinapasukan sa bayan. Consuela, saan ka na naman ba pupuntang bata ka? Pupunta ka na naman ba sa lolo mo? Hindi po, Tay. Ngayon po kasi ako pinapapunta ni Aling Seta para maglabada sa kanya. Huwag mo na nga akong pinaglololo ko. Lumabas ka ba kagabi, ha? Hindi po, Tay. Hindi ako umalis kagabi. Maaga lang po akong nakatulog. Bakit po? Di na muling nagsalita pa si Mang Roy, kaya alam ni Consuela na wala nang balak sumagot pa ang kanyang ama. Aalis na po ako. Pagkatapos magpaalam, ay dahan-dahang humakbang palabas ng bahay si Consuela. Pagkaraan lang ng ilang minutong paglalakad, ay narating na ng dalaga ang maliit na kubo ni Lolo Salvador. Halos mapuno ito ng iba't ibang klase ng halaman, pero mas marami ang puno ng sambok. Kulay berde ang malapad nitong mga dahon. Idagdag pa ang sobrang tataba ng katawan nito. Halatang alaga ng matanda ang nasabing halaman. Sinasabi ko na nga ba kahit may sakit, nagtatrabaho pa rin si Lolo. Habang tanaw ni Consuela ang matanda, ay sinipat din niya kung gaano kataas ang araw. Sa kabila ng init, ay abala si Lolo Salvador sa pagtatanim ng mga halamang gamot na siyang ginagamit nito bilang isang albularyo. Isa sa mga hinahangaan ng kanilang mga kabaryo ay hindi ito tumatanggap ng bayad. Tumutulong ito ng walang kapalit. Nilapitan niya ang matanda. Tulad ng dati, ay pinipilit niyang ipakita rito kung gaano siya kasaya. Lolo, akala ko po ba masama ang pakiramdam ninyo? Bakit po panay ang dukal ninyo sa lupa? Magpahinga na muna po kayo. Isa pa, masyadong mainit baka tumaas ang presyon nyo. Oh, ano nangyari sa tuhod mo, Apo? Bakit marami sugat? Saan ka ba nanggaling, ha? Lolo naman, isa-isa lang ang tanong. Napatayo sa pagkakaupo si Lolo Salvador nang mapansin ang mga sugat sa katawan ni Consuela. Nakukuha mo pa talagang tumawa sa lagay na yan, ha? Iniiba naman po ninyo ang usapan, Lolo Tara na po sa loob. Yaan mo muna ako, Apo. Paano ako gagaling sa lagnat ko kung magkukulong lamang ako sa bahay? Kita nyo na, inuubo pa po kayo. Ano po bang ginagawa ninyo dyan at ayaw nyo magpaawat? Malapit na kasing mamatay ang mga tanim kong sambong. Kaya naglilipat na naman ako ng mga bagong sibol na puno. Saka kailangan kong pagpawisan para naman hindi na lumala ang lagnat ko. Lo, konti na lang ang espasyong natitira sa bakuran ninyo. Baka po sa makalawa, matabunan na ng mga sambong ang bahay ninyo. Ay nako, pabayaan mo na nga ako dito. Bakit mo ba ako pinakikialaman? Naiinis na nga ako sa sarili ko dahil ang ibang tao kayang-kaya kong pagalingin. Pero ang sarili kong sakit ay hindi. Pambihira na yan, oo. Teka lang. Ano ba sadya mo dito at nandito ka?
Siguradong pagagalitan ka na naman ng iyong ama kapag nalaman niyang pumunta ka rito. Si Lolo, hindi naman niya malalaman eh. Isa pa, namimiss ko po kayo. Napahagalpak ng tawa si Lolo Salvador sa sinabi ni Consuela. Ay nako, kabisado ko na ang ganyan-ganyan mo. Alam kong may kailangan ka, kaya naglalambing ka. Hala sige, ang mabuti pa'y umuwi ka na muna. Ayaw kong masaktan ka ni Roy nang dahil sa akin. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo. Alam niyo naman kayo lang ang nalalapitan ko kapag pinapagalitan ako ni tatay. Ang ibig mo bang sabihin pinagalitan ka na naman? Siguro siyang may gawa na sugat mo, no? Umamin ka nga sa akin. Naku, hindi po, Lolo. Ayaw niyo po ba akong makita? Bakit naman ayaw kaisa-isa kitang apo? Ang tatay mo lang naman ang ayaw kang papuntahin dito. Di ba tama ko? Katulad pa rin po ng dati, ayaw niya po akong papupuntahin dito. Bakit po kaya, Lo? Muling umupo sa mahabang bangko na yari sa kahoy ang may 65 taong gulang na si Lolo Salvador. Tumabi si Consuela sa matanda at kinuha ang itak na nakalapag sa tabi nito. Ayaw ni Roy na magmana ka ng pagiging albularyo ko. At hindi ko alam kung bakit. Basta ang alam ko, wala namang masama sa pagiging albularyo. Lalo na't kung nakakatulong ka sa may mga sakit. Isa lang ang kasalanan ko. Yun ay nang mawala si Trinidad. Minto sa pagdudukal ng lupa si Lolo Salvador at dinampot nito ang katabing itim na plastik na may maliit na puno ng sambong. Mahilig po ba talaga kayo sa mga sambong? Dahil espesyal ang sambong na ito, Iha. Balang araw, ikaw ang magmamana nito. Paano pong espesyal, Lolo? Niniwala ka bang may mga aswang na nabubuhay dito sa baryo natin? Alam kong madalas naririnig mo tungkol sa mga aswang na kumakain ng mga laman loob ng tao. Kung wala naman mga hayop sa gabi. Muntik masamid ng sariling laway si Consuela nang banggitin ni Lolo Salvador ang tungkol sa mga aswang. Aswang po, Lolo? Hindi po ako mahilig makinig sa kwento, lalo na po kapag tungkol sa mga aswang. Pumasok na nga muna tayo sa loob ng bahay. Tamang-tama, may nilaga akong dahon ng sambong sa kaldero. Mabuti na lang at iniba ni Lolo Salvador ang usapan. Hindi nito nahalatang biglaang namutla si Consuela. Lolo, huwag niyo po akong paiinumin ng katas ng sambong ha. Masakit po ang lalamunan ko. Saka masyado pong mapait, nakakasuka ang lasa. Ros, nagdadahilan ka lang, alam ko. Ang batang ito, pinangungunahan ako sa mga gagawin. Sandalit may kukunin pala ako sa loob. Pangalawang beses ko na itong nakakalimutang ibigay sa iyo Basta po hindi sambong ha. Nang makaalis si Lolo Salvador, ay sakalang binalingan ng tingin ni Consuela ang iba't ibang kulay ng mga garapon. Maayos itong nakahilera sa estante na yari sa manipis na tabla ng kahoy. Kumuha siya ng isa sa mga bote at sinipat-sipat yun sa liwanag na nagmumula sa sikat ng araw. Makikita ang isang uri ng dahon sa loob na nakalutang sa matingkad na berde na likido. Kinalog niya yon at inikot-ikot. Hindi na napansin ng dalaga ang pagdating ng matanda, kaya't bahagya pa siyang nagulat nang magsalita si Lolo Salvador. Saan mo kinuha yan? Ay doon mo rin ibabalik. Po? Lahat ng mga garapong nakikita mo ay may kanya-kanyang kagamutan. Pero ang hawak mong bote, yan ang pinakamatinding gamot na nagawa ko sa lahat ng mga boteng narito. O heto, kunin mo. Para sa'yo yan. Ano po ang nasa loob ng maliit na pulang tela? Buksan mo at kunin mo ang nasa loob. Pinagmasdan ulit ni Consuela ang maliit na bag na iniabot sa kanya ni Lolo Salvador. Dahan-dahan niyang niluwagan ng tali. Nakapa niya sa loob ang isang matigas na bagay, saka dinukot yun.
Iniangat niya ang isang uri ng bato, kulay berde na parang isang marmol, pero kakaiba ang hugis. Ano po ito, Lolo? Yan ang mutya ng sambong. Magmula ngayon, ikaw na ang papalit sa akin bilang isang albularya. Lolo, ayaw ko po. Saka wala naman akong alam sa panggagamot eh. Ay sayang lang pala mga itinuro ko sa'yo sa loob ng 3 taon kung ganon. Kahit na po, saka lalo lang ako malalagot kay tatay niyan. Tandaan mo, Apo, makapangyarihan ang mutya ng sambong. Pero kapag nagamit sa masama, mawawalan ito ng bisa. Mawawalan ang kakayahan ng mutya. Saka nasa tamang edad ka na, kaya tanggapin mo na ang mutya. Bakit po ako, Lolo? Dahil ikaw ang nag-iisa kong apo. Matanda na ako at palaging sakitin. Ang gusto ko bago man lang ako pumanaw ay may maayos akong paglilipatan ng mutya. Bakas sa boses ni Lolo Salvador ang lungkot habang nakaupo ito sa upuang yari sa kahoy ng nara. Saka lang napansin ni Consuela na hawak pa rin niya ang boteng dinampot kanina. Maingat niya yung ibinalik, saka tumabi sa kanyang lolo. Mahal ko ang bahay na ito, pero kailangan ko na magpahinga sa panggagamot. Katulad ngayon, na masama na naman ang pakiramdam ko. Kailan kaya ako bibisitahin ng ama mo rito? Hindi ko alam kung bukas, baka patay na ako. Lolo naman eh. Huwag po kayo nagsasalita ng ganyan. Sige ka, kapag hindi po kayo tumigil, hindi ko po ito tatanggapin. Walang natanggap na sagot si Consuela kay Lolo Salvador. Sa halip ay tipid na ngiti lang ang sinukli nito sa kanya. Hanggang dumaan ang sandaling katahimikan. Nang tahimik ang matanda na nakatingin sa labas ng bintana. Ano po ba ang gagawin ko sa mutya? Basta po, palagi mo lang yang ilalagay sa bulsa mo para hindi ka masaktan ng mga aswang na gumagala tuwing gabi. Pero limitado lang ang kakayahan ng mutya. Hindi sila umiepekto sa mga aswang na nagsisimula pa lang. At kapag nalagay ka sa kapahamakan laban sa mga aswang, ipalunok mo lang ang batong yan sa kanya at siya mismo ang mamimili sa buhay niya kung iiwas ba siya o haharapin niya ang kanyang kamatayan. Maya-maya pa ay tumayo na si Lolo Salvador para magpaalam kay Consuela. Ikaw na muna ang bahalang magbantay dito, Apo. Naituro ko naman sa iyo mga dapat gawin kapag may pasyenteng lumapit sa iyo. Itutulog ko muna ito. Hayaan mong sunduin ka dito ni Roy para kahit papano masilip man lang niya ang bahay ko. Hinayaan na ni Consuela na magpahinga si Lolo Salvador. Ngayon niya lang nakita itong magpapahinga simula nang magkaisip siya. Buong araw na nagpapahinga ang matanda hanggang sumapit ang gabi ay hindi pa rin nagigising si Lolo Salvador. Kaya't naghintay pa siya ng mga ilang oras. Pero bigla siyang nakarinig ng boses ng isang lalaki sa labas ng bakuran. 9:00 pa lang yun ng gabi at may mga gising pa rin na mga tao sa labas. Baka guni-guni ko lang yung boses. Gisingin ko na kaya si Lolo. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Tulungan niyo ako! Natigilan muli si Consuela nang marinig ulit ang boses ng lalaki. Dahan-dahang tumayo ang dalaga para pakinggan kung saan nanggagaling ang boses. May tao ba dyan? Sino yan? Tulong! Tulong! Binilisan ni Consuela ang paglapit sa pintuan ng bakuran. Napansin niya ang bahagyang pagtumba ng mga puno ng sambong sa gilid ng bakuran. Halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng dibdib niya habang pilit na pinapakinggan ang naririnig. Nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan habang tanong sa kanyang isip na paano kung nasundan siya ng halimaw na nakita niya kagabi. Mas lumapit pa si Consuela sa bakod na yari sa balat ng nyog o kostanera.
Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ng dalaga nang makita ang nakahandusay na lalaki, duguan at walang suot na pang-itaas na damit. Kaya kitang-kita niya ang mahaba at malalalim na sugat nito sa dibdib, sa tiyan at sa braso. Kalmot ng matutulis na kuko at may dalawang malalim na sugat na parang galing sa kagat ng hayop, habang makikita rin ang duguan nitong pantalon. Consuela! Consuela, apo, nasan ka ba? Consuela! Lolo! Nandito po ako sa tapat ng bakuran ninyo! Bilisan po ninyo! May taong sugatan! Ano ba kasi ginagawa mo dyan? Hindi kita marinig! Lumapit po kayo, Lo! Dali-daling lumapit si Lolo Salvador at nagulat din ito sa kanyang nakita. Ay sus Mariosep! Sino ang lalaking yan? Saka malalalim ang sugat niya! Hindi pa nakikita ni Consuela ang mukha ng lalaki, ay parang pamilyar na ito sa kanyang paningin. Hindi niya lang matandaan kung saan niya ito nakita. Lolo, tulungan po natin siya. Kawawa naman. Tulungan niyo po ako. Sige, iyo. Dalihan mo, Consuela. Tulungan mo kung alalayan siya. Opo, Lolo. Sa tigkabilang braso hinawakan ni na Consuela at Lolo Salvador ang lalaki. Sa pag-angat nila sa braso nito, ay nakita nilang mas marami pa ang sugat ng lalaki sa likod. Halatang bagong sugat yun dahil bumubulwak pa at umaagos sa balat nito ang dugo. Napapasigaw pa ang lalaki dahil sa tindi ng tinamo nitong mga sugat sa katawan. Naramdaman ni Consuela ang pagdikit ng dugo sa buhok at damit niya, pero desidido silang tulungan ang lalaki. Dito muna siya sa silid ko. Wala kayang nakakita sa atin. Palagay ko po ay wala naman. Saka nasa gitna po siya ng sambong kanina, kaya hindi po siya napansin ng mga taong dumaan. Kuha mo muna siya ng damit sa aparador ko. Pagkatapos palangganang may tubig. Bilisan mo. Marami ng dugo ang nawawala sa kanya. Opo, Lolo. Halos magkasabid-sabid ang paa ni Consuela nang sumunod sa utos ni Lolo Salvador, habang inaayos nito sa pagkakahiga. Nang maihanda ang mga kakailanganin, ay nanguha na rin ng mga dahon ng sambong si Consuela. Pagkatapos ay inilagay isa-isa sa kalderong may laman na tubig. Matapos pakuluan, ay saka naman niya inilagay sa palangganang may kapirasong tela. Sa dami ng kanyang mga sugat sa katawan, nag-aalala kong baka dito pa siya mamatay. Katakot-takot na paliwanag ito kay Kapitan pa nagkataon. Lalo nang pagkatapos ng nakawan ng mga hayop ay nagkakahigpitan na sa pagpapapasok ng tao dito sa baryo. Hindi naman po siya mukhang magnanakaw. Saka may tiwala po ako sa inyo. Maililigtas po natin siya. Kapag ang isang albularyo ay may sakit, hindi sapat ang lakas para pagalingin ang kanilang pasyente. Ang mahalaga po ay nakatulong kayo sa lalaking ito. Ang ipinagtataka ko lang po, saan niya nakuha ang mga sugat niya sa katawan? Parang hindi normal ang mga hiwa at baka sa kanyang balat. Patay sa nakikita ko. Matindi ang mga pinagdaan ng hirap ng lalaking ito. Mukhang nakipagpambuno pa sa umatake sa kanya. Tingnan mo ang braso niya. Tagtad ng kalmot. Pinagmasdang mabuti ni Consuela ang mahimbing na natutulog na lalaki. Gusto niya nang sabihin kay Lolo Salvador na aswang ang may gawa nito sa lalaki. Hindi niya tuloy maiwasan ang hindi suriin ang mukha nito. Pilit niyang inaalala kung saan niya ba ito nakita. Pagkaraan ng ilang oras, ay biglang narinig ng dalawa ang malalakas na sigaw sa labas ng bakuran ni Lolo Salvador. Consuela! Lo, si tatay! Dumating, hinahanap ako. Hala, anong gagawin ko? Hayaan mo siya. Huwag kang matakot. Bakit? Sino ba ako sa buhay mo? Para pagbawalang bisitahin mo. Ano? Hindi ka ba lalabas sa bahay na matandang yan? O sisirain ko ang bakuran na to? Lolo, mukhang sisirain po talaga ni tatay ang bakod nyo. Madadamay po ang mga tanim ninyo.
Saka baka makita niya ang pasyente natin. Hayaan mo siya. Anak na magpapasuko sa magulang ngayon, ganun ba? Pagkatapos palakihin, ganyan kung pagsalita ng magulang. Lolo, hindi ko po kayang makitang mag-aaway kayo dahil sa akin. Nagmatigas pa rin si Lolo Salvador. Hinayaan itong sirain ni Roy ang bakod ng matanda. Si Consuela ang hindi nakatiis at hinarap na ang ama. Tay, tama na po! Uuwi na po ako! Siraulo kang babae ka. Akala ko nasa kwarto ka lang. Halika nga rito. Bigla namang dumating si Kapitan kasama ang dalawang tanod nito. Ang ingay ito. Nakaka-istorbo kayo kay Lolo Salvador, ha? Lolo, may ginawa na naman ba sa inyo si Roy? Ha? Wala naman. Salamat po, Kapitan. Ayos lang ho ako. Akala ni Consuela ay titigil na si Mang Roy sa pagwawala dahil dumating si Kapitan. Pero nagkamali siya. Pinaalis lang pala nito ang punong barangay, saka muling nagwala. Pumasok ito hanggang sa loob ng bakuran, saka piningot ang kanyang tenga. Kaya naman, napasigaw sa sakit ang dalaga. Aray! Tay, tama na po! Bitiwan niyo na po ang tenga ko! Kailan talaga matigas ang ulo mo? Hindi ba't sinabi ko na wag kang pupunta rito? Muntik patuloy akong masampulan ng kapitan na yun nang dahil sa katangahan mo. Aray! Opo, tay! Hindi na po ako uulit! Bitawan niyo na po ang tenga ko, nakikiusap ako! Halos sumunod ang ulo ni Consuela sa pagsunod sa braso ni Mang Roy. Hawak pa rin ito ang namumulan niyang tenga dahil sa kukong bumabaon sa balat niya. Itiwan mo si Consuela! Hindi kita pinalaki sa bugbog, kaya wala kang dahilan para maging malupit sa kanya. Kailangan mo ba bang saktan ang apo ko para ipakitang galit ka sa akin? Saka lang binitiwan ni Mang Roy ang tenga ni Consuela. Hoy, tanda! Huwag kang pumapil sa anak ko. Hindi mo siya apo. Magmula na mamatay si nanay, pinutol ko na rin ang ugnayan natin dalawa bilang mag-ama. Kaya gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa batang to. Pero hindi gawain ng isang ama ang mananakit ng anak. Kahit anak mo pa siya, wala kang karapatan na pagbuhatan siya ng kamay. Mahiya ka sa sarili mo. Abay, laki-laki ng katawan mo, pero wala ka pa rin pinagkatandaan. Huwag mo na nga akong pagsasabihan na para kang isang ulirang ama. Dahil hindi ka naging mabuting ama sa akin. Mas mahal mo pa nga mga tanim mo sambong kaysa sa buhay ng aking ina na pinabayaan mo. Habang pinakikinggan ni Consuela ang palitan ng sagutan ng mag-amang nasa harap niya, napatanong na lang ang dalaga sa kanyang sarili. Saan kaya hinuhugot ng ama ang galit na yon para sa kanyang lolo? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin naiintindihan kung bakit nangyari kay Trinidad ang sinasabi mo? Dahil kahit kailan, hindi mo pinakikinggan ang mga paliwanag ko sa'yo. Ay nako, wala akong panahon na pakinggan ang mga paliwanag nyo. Isa lang ang malinaw sa akin, pabaya kang ama at asawa. Pagkatapos, magpapakita ka ng pag-aalala sa anak ko? Kalokohan! Sinong niloko nyo? Halika na, Consuela, umuwi na tayo. Kapag inabutan pa kita sa bahay na matandang yan, palalayasin kita at huwag ka na magpapakita sa akin. Naiintindihan mo ba? Opo, tay. Wala nang nagawa si Consuela nang kalad ka rin siya pa uwi ni Mang Roy. Masasakit ang binitiwan nitong salita kay Lolo Salvador. Dahil dun, hindi niya maiwasan ang hindi maiyak sa awa para sa matanda. Pagdating nila sa bahay, ay pabalya siyang itinulak ng ama sa sahig. Sa susunod na mauulit ito, hindi na ako magtitimpi. Pipilayan na talaga kita nang hindi ka na makapunta sa bahay na matandang yon. Bakit ganyan kayo kay Lolo? May sakit po siya. Kailan pa kayo magpapatawad? Kapag po ba patay na siya at hindi na niya maririnig ang sasabihin ninyo? At talagang sumasagot-sagot ka pa sa akin, ha? Kailangan pa bang ikulong kita sa silid mo para hindi ka na makalayas ng bahay? Alam mo naman na masama ang pakiramdam ko. Wala man na nagluluto ng pagkain ko. Patay na ang ina mo. Ikaw na lang ang pwedeng maasahan ko sa bahay. Mawawala ka pa?
Pasensya na po, Tay. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagkakaganyan kayo. Ang laki na ng ipinagbago niyo eh. Naaawa ako kay Lolo dahil may sakit siya. Oh, paano naman ako na ama mo? Mas importante pa pala sa'yo matandang yun kaysa sa akin? Bakit po ba kayo nagagalit kay Lolo? Matanda na po siya at bilang na ang mga araw niya. Imbis na magmatigas, bakit hindi na lang ninyo kalimutan kung ano man ang sama ng loob ninyo kay Lolo? Sa galit ni Mang Roy ay mabilis nitong nilapitan si Consuela. Halos umikot ang leeg ng dalaga sa lakas ng pagkasampal ng ama sa pisngi niya. Pakiramdam ni Consuela ng mga oras na yon na manhid ang buong mukha niya. Napahawak na lang siya sa kanyang pisngi at biglang pumatak ang luha niya nang dahil sa sakit. Hindi pa ito nasayahan. Piniga pa nito ang kanyang baba at muling nagsalita. Kahit kailan, hinding-hindi ko siya mapapatawad, tandaan mo yan. Pinatay niya ang ina ko. Anak lang kita, kaya wala kang karapatang utusan ako sa mga gagawin ko. Dahil wala kang alam! Wala kang alam! Patulak na binitiwan ni Mang Roy ang panga ni Consuela, saka tumayo. Uulitin ko. Sa susunod na makikialam ka sa buhay ko, kalilimutan kong anak kita. Hindi kita kailangan dito, naiintindihan mo? Kaya magpasalamat ka pa at kahit nagagalit ako sa'yo, ay pinauuwi pa kita dito sa bahay ko. Kung ayaw mo sumunod sa sinasabi ko, lumayas ka rito! Umalis ka! Pagkatapos magsalita ni Mang Roy, ay lumabas na ito ng bahay. Naiwan naman si Consuela na hawak pa rin ang nasaktang pisngi. Magulo rin ang buhok nito habang tinitingnan ang mga sugat sa tuhod na hindi pinagkaabalaang tingnan ng ama. Simula nang mawala ang ina ni Consuela na si Aling Digna, nagbago na si Mang Roy. Palagi na itong nagkukulong sa kwarto. Sa gabi lang ito lumalabas. Hindi nito matanggap ang magkakasunod na pagkawala ng dalawang babae sa buhay nito. Kaya ganun na lamang ang paghihigpit ni Mang Roy kay Consuela hanggang nauuwi sa pisikal na pananakit sa anak. Pagkatapos umiyak ay tumayo na si Consuela. Pinahid niya ang mga luhang umagos sa kanyang pisngi. Nang masiguradong nakaalis na ang kanyang ama, ay tinungo niya ang kusina para magluto ng ulam. Saka lang sumagi sa kanyang isip na ilang mga gabi na nga rin palang palaging umaalis ang ama. At kapag tinatanong niya ito kung saan ito galing, ay hindi ito nagsasalita. Sa halip ay dumediretso ito sa loob ng kwarto at nagkukulong. Kaya naman malaking palaisipan sa dalaga kung ano nga ba talaga ang trabaho ni Mang Roy. Pagkaraan ng ilang oras ay hindi pa rin bumabalik ang ama. Pasado 2:00 na ng madaling araw, magmula nang umalis si Mang Roy, napilitan na si Consuela na matulog na lang. Kinabukasan ay nagulat si Consuela sa biglang pagsara ng pinto sa kwarto ni Mang Roy. Mag-aagaw dilim at liwanag, kaya alam niyang yun ang oras ng uwi ng ama. Dumating na si Tatay. Siguro matutulog na siya sa kanyang kwarto. Pagkakataon ko na to na makabalik sa bahay ni Lolo. Sadyang matigas ang ulo ni Consuela, kaya madalas siyang mapagalitan ng kanyang ama. Alam niya kasi na kapag pumasok na ito sa kwarto nito, ay sa gabi na ito muling lalabas. Kaya naman, bit-bit ang tsinelas ay maingat siyang naglakad palabas ng pintuan. Pero bago pa yun, kailangan niya magpaalam para hindi mahalata ng ama na pupunta ulit siya sa bahay ni Lolo Salvador. Tay, gising pa ho ba kayo? May niluto po akong pagkain na tatakloban ng basket sa lamesa. Kumain po kayo. Maglalabada po muna ako kay Aling Seta. Walang natanggap na sagot si Consuela mula kay Mang Roy. Kaya ipinagpalagay na lang ng dalaga marahil ay nakatulog na ang ama mula sa hindi nito pag-uwi ng magdamag. Ang ipinagtataka lang niya, sa tuwing aalis ito, sinisigurado nitong nasa loob na siya ng bahay. Kaya naman, hindi mawala-wala sa isip niya na baka may itinatago ito sa kanya. Aalis na po ako.
Hapon na po ako makakabalik. Kailangan ko po kasing tapusin ang labada ko kay Aling Seta. Nang wala talagang balak sumagot ang ama, ay tinungo na niya ang pinto at nagmamadaling umalis papunta sa bahay ni Lolo Salvador. Pagdating niya sa tapat ng kubo ng matanda, ay nakita niyang nagkakagulo ang mga tao sa balkon ni Lolo. Bumundol ang kaba sa dibdib niya sa pag-aakalang may nangyaring masama sa matanda, pero hindi yun ang narinig niya. Ano ka mo? Naubos sa mga alaga mong manok? Abay pambihira. Pambenta mo na sana yun ah. Lahat ba namatay at natagpuan mong wakwak ang mga tiyan? Nawawala ang mga laman loob? Abay pambihira. Magkakasunod na tango habang umiiyak ang isinagot ni Aling Seta. Sinabi nito na wala raw siyang naibentang manok at ni isang alaga niya ay naubos lahat. Kung ganon, may mga gumagala na namang aswang sa baryo natin. Masama ito. Kailangan masabihan si Kapitan na magpatupad ng pagroronda sa gabi para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Lolo, may aswang? Oo, Apo. Kaya, teka, bakit nandito ka? Alam ba ng ama mo na pupunta ka dito? Hindi po. Nagpaalam po ako na magtatrabaho. Nabanggit niyo po na may gumagalang aswang. Nakita po ba nila ang pumatay sa mga manok? Pakunwaring tanong ni Consuela dahil ang totoo, siya talaga ang unang nakakita sa aswang. Hindi. Pero sa paraan ng pagpatay, maliwanag na aswang ang may kagagawan nun. Nagkatitigan sina Lolo Salvador at Consuela nang biglang maalala ang lalaking tinulungan nila kagabi. Kung totoong may aswang, nangangahulugan na nasa panganib ang buong baryo. Maiba ko pala ang usapan. Nanggaling ka ba sa bahay ni Seta? Hindi po. Alam kong tatanggi ka. Paano naman napunta ang Tupperware na ito sa kulungan ng mga hayop? Magsabi ka nga ng totoo. Nakita mo ba ang aswang na umubos sa mga alagang manok ni Seta? Opo. Nagkagulo ang mga tao nang tumango si Consuela. Inamin niya ang lahat at nagdulot yun ng takot sa mga nakarinig sa kwento niya. Maya-maya pa ay isa-isa nang nagpaalam ang mga tao. Tango na lang ang itinugon ni Lolo Salvador at inihatid nila ito sa bakuran ng matanda. Nang makaalis ay saka naman siya kinausap ni Lolo Salvador. Masama ang kutob ko na ang taong yan ang aswang. Po? Sa dami ng sugat niya sa katawan, napaka-imposibleng siya ang aswang. Wad ko. Pero ngayon ko lang nakita ang lalaki niyan dito sa baryo natin. Hindi naman siya taga rito eh. Pero hindi po siya aswang. Alam ko dahil nakita ko. Iba ang itsura ng aswang. Ano nangyari ito nang dumating din ang lalaking yan? Gising na po ba ang lalaki? Siya na lang kaya ang tanungin natin. Hindi pa nakakatapos magsalita si Consuela ay bigla silang nakarinig ng ingay mula sa loob ng silid ni Lolo Salvador. Dali-dali silang tumakbo papunta sa loob. Pagbukas nila ng pinto ay nadatnan nila ang lalaking nakabangon na mula sa pagkakahulog nito sa katre. Pagkatapos ay humagulgol ng iyak ang lalaki. Kaya nilapitan ito ni Consuela upang tanungin tungkol sa totoong nangyari sa kanya. Ano bang nangyari sa mga sugat mo? Sinalakay ako ng isang mabangis na hayop. Papauwi na ako nung galing sa bundok. Nang bigla akong hinarang ng isang babae. Ang sabi niya may aswang siyang nakita, pero hindi ako naniniwala sa kanya. Tapos bigla na lang may kumagat sa likod ko. Hindi ako nakalaban dahil kinuha ng babae ang itak ko. Kabado si Consuela sa kwento ng lalaki dahil siya ang tinutukoy na babae sa sinasabi nito. Nakatakas ako. Pero pagdating ko, Diyos ko, ang buong pamilya ko pinatay ng aswang. Sana namatay na rin lang ako kasama nila. Sa galit ko, kinagat ko ang braso ng halimaw. Kaya muntik niya na akong patayin.
Humagulgol na naman ng iyak ang lalaki at damang-dama niya ang sakit sa nangyari. Biglang nakonsensya si Consuela. Siya dapat ang nasaktan, hindi ang pamilya nito. Nakita mo ba kung sino ang aswang na pumatay sa buong pamilya mo? Masyadong mabilis po mga pangyayari. Pagdating ko po sa bahay galing sa trabaho bilang isang magsasaka, nakahandusay na mga walang buhay na katawan ng asawa ko at dalaga kong anak, habang ang bunso ko ang siyang naratnang ko pang kinakain ng halimaw na yun. Papatayin ko siya at pagbabayaran niya ang ginawa niya sa pamilya ko. May palatandaan ako sa kanya. Malas niya at binuhay pa niya ako. Ano ba ang itsura niya? Palahibo ang buong mukha niya at malaki ang bibig na nakalabas ang malalaking mga pangil. Mapula ang mga mata. Malaki rin ang ulo at tenga niya. Ang mas nakakatakot sa itsura ng halimaw ay ang pag-angil niya ng malakas na masakit sa tenga. Ipinakita niya sa akin kung paano niya winakwakan siya ng kaawa-awa kong anak. Habang nagkikwento ang lalaki, ay hindi na malayan ni Consuela na tumutulo na pala ang luha niya. Nakikimita-kimita niya ang sinapit ng pamilya nito sa kamay ng halimaw. Habang si Lolo Salvador naman ay walang imik sa isang tabi at hindi makatingin ng diretsyo sa mukha ng lalaki, pero bakas sa mga mata ni Lolo Salvador ang pag-aalala at takot. Hindi alam ni Consuela kung bakit nagbago ang ikinikilos ng matanda pagkatapos marinig ang salaysay ng kaharap. Lolo, may alam po ba kayo kung anong klaseng aswang ang pumatay sa pamilya niya? Tinapik ni Consuela ang balikat ni Lolo Salvador nang hindi na ito nakaimik sa tanong niya. Lolo? Ano yun, Apo? Bigla po kayong natulala eh. Ang tanong ko po, alam po ba ninyo kung anong klaseng aswang ang pumatay sa pamilya niya? Kung pagbabasihan kasi ang kwento ng lalaking ito, ano nga pala pangalan mo? Ruel po. Nakatira po ako sa gubat sa lupain ng aking ama. Aswang na basik ang tawag sa aswang na umatake sa buo mong pamilya. Matagal na panahon na. Magmula na makapatay ako ng aswang na basik gamit ang mutya ng sambong na nasa iyo, Consuela, ay wala nang naulit na ganyang pangyayari sa baryong ito. Kung pinatay ang buo mong pamilya, bakit hindi mo isumbong kay Kapitan para naman magkaroon ulit ng pangkalahatang pagroronda sa gabi at mahuli na ang halimaw na yon? Sinunog po ng aswang ang aking bahay. Ako lamang po nakaligtas. Kaya hindi ko matanggap na ultimo katawan ng pamilya ko hindi ko magawang maipagluksa. Diyos ko, bakit nangyayari ito? Kung ganun, Lolo, kailangan nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. Kung may magagawa naman tayong tulong, bakit hindi tayo tumulong? Hindi, Apo. Wala kang gagawin. Mapanganib ang aswang na basik at isa lamang tayong albularyo. Aksidente lang ang pagkakapatay ko sa aswang na yon. At yun ay pinagsisihan ko pa ng matagal. Kung sino man ang aswang na pumatay sa pamilya mo, Ruel, biktima lang din siya at hindi sinasadya. Sinasabi niyo po bang pabayaan ko na lang ang pagkamatay ng buo kong pamilya? Ganun ho ba? Samantalang ako ay buhay. Nagpapasalamat ako sa inyong dalawa sa pagkakaligtas niyo sa buhay ko. Pero ito ang gagamitin kong dahilan para tugisin ang aswang na pumatay sa aking asawa at mga anak. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Consuela habang nakatitig sa mga mata ni Ruel. Bakas sa mukha ng lalaki ang matinding galit. Hindi naman masisi ni Consuela si Ruel dahil sa malupit na sinapit ng pamilya nito sa kamay ng aswang. Ang ipinagtataka lang ng dalaga ay kung bakit kailangan pansunugin ng aswang ang bahay ni Ruel. Sa ganitong paraan ay maitatago nito ang krimeng nagawa. Ang pagkakamali ng halimaw ay hinayaan nitong makaligtas ang lalaki. Ano ba ang plano mo ngayon? Wala ka ng bahay na babalikan. Pwede po bang dumito po muna ako kahit ilang araw lang? Abay, oo naman.
Tutali mag-isa lang naman ako sa bahay na ito. Tamang-tama na nandito ka. May mag-aalaga pansamantala ng baboy at kambing ko. Masama ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Kaya't hindi ko maayos na napapakain ng mga alaga akong hayop. Salamat po talaga, Lolo, sa pagpapatuloy at pagtulong niyo po sa akin. Hindi ko po sisirain ang inyong pagtitiwala. Hanggat maaari, ay huwag ka munang lalabas ng bahay ko. Baka kasi may makakita sa'yo at akalain pa nilang taga-ibang baryo ka. Ang mabuti pa'y magpahinga ka na muna at kakausapin ko pa ang apo ko. Pumunot ang noo ni Consuela pagkatapos marinig ang sinabi ni Lolo Salvador. Pagkatapos ay hinila siya nito hanggang sa labas. Bakit ka nga pala nandirito? Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Masasaktan ka na naman ng iyong ama yan eh. Matagal ko na po itong ginagawa. Ngayon pa ba ako matatakot? Eh, kumusta? Sinaktan ka ba niya? Konti lang po, Lolo. Saka hindi naman po natulog sa bahay si tatay. Madaling araw na po siyang umuwi. Hindi ko po alam kung saan siya pumupunta. Basta po, ang alam ko sabay lang din po kaming umuwi ng bahay. Parang dinaanan niya lang po ako rito kagabi. Umuwi ka na muna sa inyo. Huwag ka na muna pupunta rito para hindi ka nasasaktan. Ang mutya ng sambong, nasa iyo pa ba? Opo, Lolo. Bakit po? Huwag nang maraming tanong. Sige na, umuwi ka na muna at kinakabahan ako sa ginagawa mo eh. Halos ipagtulakan ni Lolo Salvador si Consuela hanggang sa labas ng bahay. Halata sa matanda ang matinding pag-aalala sa kung ano ang gumugulo sa isip nito. Kaya naman, napilitan siyang umuwi ng bahay. Kinagabihan ay hindi dalawin ng antok si Consuela. Alam niya na sa mga oras na yon ay nakaalis na naman ang kanyang ama. Kaya't naisipan ng dalaga na muling bumalik sa bahay ni Lolo Salvador. Pagdating niya roon ay tahimik na ang buong paligid. Indikasyong natutulog na ang dalawa. Pero bigla na lang siyang nakarinig ng mahihinang iyak ng mga baboy sa likod ng bahay ng kanyang lolo. Sa mismong kulungan ng mga hayop, kahit madilim ang gabi, ay nakatulong pa rin ang liwanag na nanggagaling sa bilog na buwan. Dahan-dahan niyang inihakbang ang kanyang mga paa sa kasinilip ang maiingay na baboy sa loob ng kulungan. Halos manlaki ang mga mata ni Consuela habang pinapanood ang isang halimaw sa loob ng kulungan. Wala itong suot na pang-itaas na damit habang nakatalikod sa kanya. Aswang! Lolo, may aswang! Natigil sa paglantak ng laman loob ang nilalang nang marinig ang malakas na sigaw ni Consuela. Tumayo ito ng dahan-dahan habang nag-aalangan na humarap sa kanya. Kilala niya ang suot na pantalon ng aswang na kumakain sa katawan ng baboy. Hawak pa nito ang nakalawit na bituka na nanggaling sa tiyan ng hayop, habang ang mga dugo ay nagkalat na sa sementong sahig. Wag! Wag kang lalapit! Halimaw ka! Lolo, tulong! May aswang! Pero hindi lumabas si Lolo Salvador o kahit sumagot sa mga pagsigaw niya. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Consuela habang hindi inaalis ang tingin sa aswang na nakatalikod. Bigla siyang nag-alala sa matanda, baka kung ano na ang ginawa ng aswang sa lolo niya. Sino ka? Humarap ka! Halimaw ka! Unti-unting gumalaw ang nilalang paharap sa kanya at gano'n na lang ang pamimilog ng bibig at mga mata ni Consuela nang makita ang itsura ng lalaki. Hindi ito isang halimaw, isang tao na kumakain ng hilaw na karne. Nanginginig ang katawan nito, malikot ang mga mata at naninigas ang katawan. Si Ruel mismo ang aswang na kumakain sa mga katawan ng hayop. Papaliwanag ako! Papaliwanag ako! Hindi ko talaga sinasadya. Parang wala ako sa katinuan na bigla ko nalang sinakmalan siya ng baboy. Nakikiusap ako. Huwag mo akong isumbong kay Lolo Salvador. Nakikiusap ako sa'yo. Biglang narinig ni Consuela ang biglaang pagsasalita ni Lolo Salvador sa likod niya. Nagtatago lang pala ito sa makapal na halaman ng sambo. Sino ang huwag isusumbong? Alam ko na isa kang aswang. Nagkunwari lang akong hindi ko naaamoy ang kagaya mo. Sadyang ipinain ko mga baboy na yan para sa'yo.
Kung ganun po, Lolo, kanina ka pa dyan sa halaman? Mababayaan ba naman kita mapahamak ka po? Si Ruel ba ang pumatay sa pamilya niya? Hindi. Hindi ko pinatay ang pamilya ko. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagkakaganito. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi kumain ng sariwang karne. Pakiusap po, Lolo. Pakiusap. Maniwala po kayo sa akin, hindi ko talaga sinasadya. Tuluyan nang napaluhod sa semento ang humahagulgol na si Ruel habang isinubsob nito ang sariling mga palad sa muka. Mula sa kinatatayuan naman ni Consuela ay nakita niya kung paanong hindi mapigilan ni Ruel ang pagdila nito sa palad na may dumikit na dugo ng hayop. Huwag kang mag-alala, Ruel. Tutulungan kita. Tama lang ang ginawa mo. Hayop lang ang kakainin mo at huwag kang titikim ng karne ng tao. Magmula sa araw na ito, ay dito ka muna mamamalagi hanggat hindi kita napapagaling. Lolo, pero aswang siya. Paano kung patayin niya tayo? Hindi ko nga alam kung nagsasabi talaga siya ng totoo eh. Wala akong magagawa kung di ka maniniwala pero hindi ko talaga pinatay ang aking pamilya. Hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. Naniniwala ako sa'yo. May hawak ka ng basik. Naniniwala ako na mga sugat mo sa katawan ay bunga ng pag-atake ng aswang sa'yo. Ang mahalaga ay nakakaya mong kontrolin ang sarili mo na huwag kakain ng laman loob ng tao. Sige na, bilisan mo. Kumain ka ng marami. Huwag ka mag-alala. Para sa'yo talaga ang lahat ng yan. Seryoso po ba kayo? Paano niyo tutulungan ang aswang na yan? Balang araw ay magpapasalamat ka rin sa gagawin ko para sa lalaking yan. Hanggat maaari ay wala sana makakaalam ng tungkol kay Ruel. Lalong-lalo na ang iyong ama. Nagkakaintindihan ba tayo, Consuela? Bakit niyo po ito ginagawa? Dahil ayaw ko nang maulit ang mga nangyari noon. Tipid na sagot ni Lolo Salvador kay Consuela habang hindi ito tumitingin sa kanya. Saka muli niyang binalingan si Ruel na nagmamadali sa pagkain ng laman loob ng baboy. Kapag natapos ka na sa ginagawa mo, Ruel, sumunod ka sa akin sa loob. Halika na, Consuela. Lolo! Sa loob tayo mag-uusap. Sumama ka na sa akin. Alalahanin mo si Ruel ay isang aswang. Mabango ang tao sa kanya. Kaya sumunod ka sa akin. Nauna nang naglakad si Lolo Salvador habang kasunod si Consuela papasok sa loob ng bahay. Nang tuluyang makapasok sa balkonahe, ay naupo ito paharap sa mga nakahilerang garapon. Alam kong nagtataka ka kung paano ko nalamang aswang si Ruel. Una pa lang sinabi ko ng aswang si Ruel, pero hindi ka naniwala. Kapag pumasok dito sa loob si Ruel, pagmasdan mo mabuti ang lahat ng laman ng bote na yan. Bakit po? Anong meron sa mga garapon na yan? Ilang sandali pa ay dumating si Ruel. Nakayuko ang mukha nito nang pumasok. Nahihiya itong tumingin sa kanila. Pero nang tuluyang makalapit ito, ay napansin niya agad sa mga boteng itinuro ng matanda ang malakas na pagkulo ng berdeng bote na hinawakan niya dati. Ganon din ang iba pang may mga lamang likido. Nagkakaroon ng reaksyon ng mga bote kapag malapit sila sa mga aswang. Walang kinalaman si Ruel at hindi niya sinasadya ang pagpatay sa hayop. Pero pumatay pa rin si Ruel kaya hindi ko maintindihan kung bakit ninyo tutulungan ang aswang na ito. Nahawalan siya sa pagiging aswang. Kailangan matulungan si Ruel bago pa dumating ang ikalawang kabilugan ng buwan. Kapag hindi natin pinigilan ang paghawa ng aswang, wala nang paraan para mabawi ang normal na pagkatao niya. Habang buhay na siyang magiging basik. Tulungan niyo po ako, Lolo. Tulungan niyo po ako. Ayoko po maging aswang. Halika, maupo ka dito. Ikaw naman, Consuela. Ikuha mo ako ng maraming sambong. Magdidikdik ako ng dahon at ipapainom ko ang katas kay Ruel. Hindi agad dumiepekto ang sambong sa katawan ng tao. Matagal na gamutan kapag may hawa ng aswang. Pero habang nakakainom ka nito, bihira kang susumpungin ang pagiging aswang mo. Ang akala ko po ang katas ng sambong ay gamot lang sa sakit ng tiyan at pangangasim ng sikmura.
Yan ang pagkakamali ng iba. Hindi nila alam na mabisang pangontra ang katas ng sambong sa mga tao may hawa ng aswang. Pati sa malalalim na sugat ay kaya rin itong pumatay ng aswang gamit pa rin ang katas ng sambong. Pero nagkakabisa lang ito kung sasabayan ng orasyon. Ang mutya ng sambong ang magpapatibay sa orasyon. Natigilan si Consuela dahil nasa kanya ang mutya. Kaya ko ibinigay sa'yo dahil umeepekto ang kakayahan ng mutya sa babaeng may edad na 50 taon pababa. May isa pang pambihirang kakayahan ng sambong, kaya madalas kitang pinapainom ng nilagang katas nito ay para hindi ka maamoy ng mga aswang. Hindi po ako makapaniwalang may ganyang kakayahan ng sambong. Di pa dyan nagtatapos. Sandali, Ruel, maupo ka muna. Huwag kang mahihiya sa ginawa mo. Sa halip umisip ka ng paraan kung paano mo mapipigilan ang iyong sarili na huwag makapanakit ng tao. Umayo si Lolo Salvador pagkatapos ay nagpaalam sa kanila na may kukunin nitong maliit na libro sa loob ng kwarto at pagkalipas lamang ng ilang minuto ay lumabas na ito, dala ang isang aklat. Sige, basahin mo, Consuela, ang orasyon tungkol sa mutya. Isinalin ko na yan sa Tagalog na baybay, kaya't madali mo na ito mauusal. Pero kahit na anong mangyari, wag na wag mong bibigkasin ng malakas. Dahil kapag narinig yan ng taong walang hawa ng aswang, lilipat ang hawa sa makakarinig nito. Kahit po ba wala siyang kagat sa katawan? Kaya sige na, ikaw na ang gumamot kay Ruel. Bakit hindi po kayo? Dahil matanda na ako, Apo. Mahina na naturalesa ko. Umututol man ang kalooban ni Consuela ay wala na siyang nagawa kundi ang sumunod sa utos ni Lolo Salvador. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang buong pahina ng libro. Pero wala pa po akong karanasan dito, Lolo. Hindi po ba ako mapapahamak? Gat nasa iyo ang mutya ng sambong, ay walang mangyayari sa iyong masama. Basta't sundin mo lang ang sinasabi ko. Huwag kang matatakot. Muling binasa ni Consuela ang nakasulat sa pahina. Sinunod niya ang mga hakbang kung paanong gagamutin ang mga sugat na nanggaling sa kagat ng aswang. Patakan mo ng katas ng sambong ang sugat ni Ruel, saka mo usalin ang orasyon nang ikaw lang ang nakakarinig. Pinatakan nga ni Consuela ang sugat ni Ruel, pero nagulat siya sa biglang pagsigaw ng lalaki. Kitang-kita ni Consuela ang pagbula ng katas ng sambong sa mga sugat ni Ruel. Napaatras ang dalaga nang makita ang biglang pagpula ng mga mata ng lalaki. Halos mamilipit ito sa sakit. Ituloy mo lang! Huwag kang titigil! Hindi siya makakalapit sa'yo, kaya huwag kang mag-alala! Pero nahihirapan na po siya, Lolo. Baka mapano siya. Mas mahihirapan siya kung hindi mo tatapusin ang panggagamot. Sige lang, Consuela. Ituloy mo lang. Titiisin ko ang sakit na parang pinapaso ang buo kong laman. Kapag natapos ang orasyon, ay mawawala rin ang sakit na mararamdaman mo, Ruel. Ipinagpatuloy na ni Consuela ang panggagamot kahit natumba na si Ruel sa sahig. Pero pagkalipas lang ng ilang minuto ay kumalma na ang katawan nito. Dala ng matinding pagod ay napahiga ito sa sahig at nakatulog. Hayaan na muna nating makatulog siya. Dalhan mo siya dito ng kumot para hindi makita ang mga sugat niya ng mga tao magpapatingin din sa akin. Magmula ngayon ay ikaw na ang papalit sa akin, Consuela. Mahusay ang ginawa mo, Apo. Pagkatapos gamutin ni Consuela si Ruel, madaling araw nang nakauwi si Consuela sa kanilang bahay. Wala pa rin ang kanyang ama, kaya sandali siyang nagpahinga sa upuan sa may balkonahe. Maya-maya pa ay biglang dumating si Mang Roy, pawis na pawis at may mga bahid ng dugo sa mga kamay. Napaunat siya ng higa, pero dahil hindi napapansin ng kanyang ama na naroroon siya, dumiretso ito sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Diyos ko, ano nangyari kay tatay? Saka, bakit may dugo? Kailangan malaman ito ni Lolo.
Takbo na sana si Consuela para magsumbong kay Lolo Salvador nang bigla niyang naalala na hindi dapat malaman na matanda kung ano ang mga nakita niya hanggat hindi niya natatanong ang ama kung ano ang nangyari dito. Pagsikat ng araw ay pumutok ang balita tungkol sa pagpatay ng aswang sa mga alagang hayop ng kanilang kapitbahay, kaya't nagkasundo ang taong bayan na magpatupad na ng malawakang pagroronda sa buong baryo. Nagsimula na rin ang pagkakaroon ng karpyo dahil sa mas tumitinding pambibiktima ng mga hayop sa paligid. Idinagdag pa ang kwento ni Consuela na mabilis kumalat sa buong baryo. Nang gabi ring nakita ni Consuela ang kanyang ama na may mga bahid ng dugo sa mga kamay, kaya nang sumapit muli ang gabi ay maingat niya itong sinundan sa gubat para alamin kung ano ang totoong ginagawa ni Mang Roy sa 10 oras ng gabi kapag ito ay umaalis. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mula sa pinagkukublihan niyang puno ay kitang-kita niya na bigla itong nagsahalimaw. Mabalahibo ang katawan na may matatalas na kuko sa kamay. Sinunggaban ni Mang Roy ang malaking usa na nagpapahinga sa puno. Sinakmal nito ang leeg ng usa at walang awa nitong sinibasib ang dugo. Hindi namamalayan ni Consuela na unti-unti nang pumapatak ang mga luha niya at wala sa loob na bigla niya itong natawag sa pangalan. Tay! Ikaw ang aswang na pumapatay sa mga alagang hayop dito sa baryo? Huminto sa pagnasab ng karne si Mang Roy at dahan-dahang napatayo mula sa pagkakadapa nito sa katawan ng usa. Mabilis itong humarap sa kanya habang nakangisi. Imbis na tumigil, ay bigla siya nitong sinugod at kinagat siya sa balikat. Mabuti na lang at mababaw ang pagkakabaon ng mga ngipin nito sa balat niya. Nabawi niya ang katawan mula sa halimaw niyang ama. Tay! Ako to, si Consuela! Tila bingi si Mang Roy sa pagpapakilala ni Consuela sa ama. Sa halip ay muli itong sumugod para kagatin siya sa leeg. Batay sa kilos ng kanyang ama ay hindi siya nito nakikilala. Wala nang naisip na ibang paraan ng dalaga kundi ang tumakbo papalayo. Habang tinatakpan niya ang sugat na nilikha nito sa balikat niya, ay wala siyang tigil sa pagagulgol ng iyak. Bigla niyang naisip ang nangyari kay Ruel nang maalala ang kwento ng lalaki tungkol sa aswang na pumatay sa pamilya nito, ay mas lalong lumakas ang iyak niya. Pero dahil sa mga nararamdamang sakit at pagsampal sa kanya ng katotohanang ito ang pumatay sa pamilya ni Ruel, lalo siyang nanghina at nawalan ng lakas para tumakbo. Nabigla na lang ang dalaga nang paibabawan siya ng halimaw. Tinutuluan pa siya nito ng malapot nitong laway sa muka. Tay! Ako po ito, si Consuela! Anak ninyo! Tay! Mas lalo itong naging agresibo nang makita ang dugong umaagos sa balikat niya. Tangkasanang muli siyang kakagatin nang bigla siyang nagbitaw ng isang salita na may kinalaman sa orasyon. Naramdaman niya ang pag-init ng mutya na nakalagay palagi sa bulsa ng kanyang shorts. Kentarbusal dimenso eltimo menor! Biglang napatayo si Mang Roy na pilit tinatakluban ang sariling tenga para hindi marinig ang orasyong binibigkas ng kanyang anak. Nanginginig ang kamay ni Mang Roy at umaatungal na parang aso habang nakatingala sa langit. Dahil sa lakas ng boses nito, ay narinig yun ng mga tanod na nagroronda sa gubat sa pangunguna ni Kapitan. Kahit masakit para kay Consuela ang makitang nahihirapan ng ama, ay binaniwala niya yon dahil maging siya ay hindi na nito nakikilala. Kentarbusal Visartino! Ano? Tama na! Hindi ko na kaya! Tama na! Sa wakas ay bumalik sa dating anyo si Mang Roy, sakto ng pagdating ng mga tanod na may mga dalang sulo at sibat. Pinahid ni Consuela ang mga luha bago humarap kay Kapitan. Anong ginagawa niyo dito sa gubat? Nang galing dito ang ingay ng isang alulong ng halimaw. Wala ba kayo napansin? Ha? Sa banda po roon, Kapitan. Doon po namin nakita ang aswang. Totoo po. Aswang ang pumapatay sa mga hayop. Nakita ko po yun mismo. Ng 2 kong mata.
Susubukan po sana naming paalisin ang aswang, pero kami naman po ang hinabol at kinagat niya ako sa balikat. Totoo nga mga kasama, mag-iingat kayong lahat. Aswang nga ang kalaban natin. Sa banda pong damuhan, may kinain po siyang usa. Bilisan ninyo, Kapitan, para maabutan niyo po ang halimaw. Nagsinungaling si Consuela dahil hindi niya kayang isumbong ang ama para lamang pagtulungang patayin ito ng taong bayan. Wala silang imikan nang maglakad pauwi sa kanilang bahay. Si Mang Roy ay nagpahuli sa kanya sa paglalakad. Halata sa mukha nito ang pag-aalala at pilit na inaalala ang mga nagawa nito sa anak. Pero nang makita na naman nito ang dugo sa balikat ng dalaga, ay para na naman itong nauulol na aso na biglang dinambahan si Consuela. Nagulat siya sa muling pagbaon ng mga ngipin nito sa likuran niya. Gumuhit ang sakit at takot sa muling pagiging aswang ng ama. Tangkang sasakmalin ni Mang Roy ang anak, ay biglang dumating si Lolo Salvador. Sinasabi ko na nga ba? At sa'yo nang gagaling ang alulong na yon. Tumigil ka na, Roy! Bistado ka na ng anak mo! Kahit hindi ito nagsasalita, ay alam ni Consuela na nakilala nito ang matanda, pero hindi ito tumigil. Inatake nito ang bagong dating na si Lolo Salvador. Dala ng matinding takot na baka mapatay ni Mang Roy ang sarili nitong ama, dinukot ni Consuela ang mutya ng sambong sa bulsa niya. Habang napapailaliman ni Mang Roy ang lolo niya, isinubo niya ang mutya sa bibig nito. Napahawak bigla si Mang Roy sa sarili nitong liig na pilit iniluluwa ang nalunok na bato. Muli itong umalulong ng malakas at napaluhod sa lupa. Bigla uling bumalik ang itsura nito sa normal. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko talaga sinasadya. Patawarin mo ako. Hindi ako makapaniwalang aswang kayo, Tay. Pinatay niyo ang pamilya ni Ruel. Wala ako sa katinuan at hindi ko sinasadya. Pero alam mo may magagawa ka. Kung hindi mataas ang tingin mo sa sarili mo, nakahanda kong tumulong, anak. Pero lumalayo ka sa akin. Kaya po ba hindi ninyo ako pinalalabas ng bahay tuwing sasapit ang gabi? Dahil ayaw niyong mangyari ito sa akin? Muntik niyo na ako mapatay habang tinitingnan kita ngayon, Tay. Saka ko lang naaalala na ikaw yung nakita kong kumain ng manok sa poultry ni Aling Seta. Pinagtangkaan mo rin ang buhay ko ng gabing yun. Hindi ko alam ang sinasabi mo, anak. Wala ako sa sarili ko. Hindi na natapos ni Consuela ang kanyang mga sasabihin dahil napahagulgul na siya ng malakas. Anak, patawarin mo ako. Hindi ka po sa akin dapat humingi ng tawad, kundi kay Ruel. Sa kanya kayo nagkasala. Kapag nalaman ni Ruel na kayo ang pumatay sa pamilya niya, papatayin niya kayo. Nangibabaw ang katahimikan sa pagitan nila at naigala ni Consuela ang kanyang paningin habang nakasabunot ang kanyang mga kamay sa sarili niyang buhok. Doon niya lang naalala na ang lalaking inagawan niya ng itak ay walang iba kundi si Ruel. Nung una ay hindi pa siya nakakasigurado, pero naalala niya na ang lahat. At kaya napatay ang pamilya ng lalaki ay dahil nagpahabol siya sa kanyang ama. Ngayong nasa loob na ng tiyan ni Roy ang mutya ng sambong, unti-unti ka na magbabalik sa dati. Pero kapag nakatikim ka ulit ng karne ng tao, mangyayari sa iyo ang nangyari kay Trinidad. Napaangat ng muka si Roy dahil sa mga narinig mula kay Lolo Salvador. Hindi ko totoong pinatay ang iyong ina, kagaya ng pinaniniwalaan mo. Sinubukan kong iligtas si Trinidad, pero siya ang pumili ng kapalaran niya. Hanggang ngayon, sinisisi ko pa rin ang sarili ko dahil pinatay ng kahinaan ko ang iyong ina. At wala akong nagawa para tulungan siya. Kasalanan ko, anak. Kasalanan ko! Kailan niyo pa nalamang aswang si tatay? Nang araw na sinundo ka, doon ko lang nalaman na pati ikaw pala, anak, ay nahawaan na ng iyong ina. At hindi ko alam na naghihirap ka sa panahong wala ako sa tabi mo. Tay, kaya simula ng gabing yon, palagi na kitang sinusundan. Palihim kitang binibigyan ng pagkain.
Kaya alam ko, nang gabing may mga namatay na hayop, alam kong hindi ikaw ang may gawa. Kayo po ang lihim na sumusunod sa akin at pumoprotekta sa akin. Opo anak, at nang gabing pumatay ka ng tao, ay nagkataong nagkasakit ako. Ako din ang palihim na nagbibigay sa iyo ng mga hayop, kagaya ng ginawa kong pagbahog sa iyong ina. Diyos ko, bakit ako nagkaganito? Bakit ako naging aswang? Kasalanan ko anak, nang may ginamot akong pasyente para alisin ang hawa ng aswang sa biktima. Hindi ko alam na bumisita ang iyong ina sa kubo ko na buntis sa iyo. Nabigkas ko ang orasyon ng malakas at narinig yun lahat ni Trinidad. Nung una ay hindi ko alam na ang epekto ng orasyon ay paglipat ng hawa sa makakarinig nito. Kaya ako ang totoong may kasalanan ng lahat. Hindi ko alam na ang bigat-bigat na pala ng inyong mga pinagdadaanan. Patawarin niyo po ako, Itay. Lolo! Masaya akong marinig na naiintindihan mo na ngayon, anak. Ang sakit-sakit mawalan ng asawa at anak na galit sa iyo. Biglang nagsalita si Ruel na kanina pa pala nakikinig. Lumitaw ito sa pinagtataguan. Bakas sa mukha nito ang matinding galit para kay Mang Roy. Sa isang iglap ay bigla nitong sinugod si Mang Roy gamit ang hawak na itak. Narinig din ni Kapitan ang naging palitan ng usapan, kaya't nagulat silang lahat ng pagtulong-tulungan saktan ng mga tao si Mang Roy. Sa takot ni Consuela na masaktan ng kanyang ama, ay humarang siya sa mga tao para pigilan ito. Pero dahil sa pagtanaw ng utang na loob ni Ruel sa dalaga, ay inilayo siya nito sa kaguluhan. Nang masigurado nitong nasa ligtas na lugar na ang dalaga, hinuli ni Consuela ang kamay ni Ruel habang umiiyak na nagmamakaawa. Nakikiusap ako. Huwag mong sasaktan si tatay. Wala siyang alam. Talagang hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kahit na anong sabihin mo, pinatay ng ama mo ang buong pamilya ko. Huwag mo siyang patayin. Nakikiusap ako. Si tatay na lang ang meron ako. Dala ng matinding bugso ng damdamin, iwinaksi ni Ruel ang kamay ni Consuela na nakahawak sa braso nito. Naiwang napapahugulgol ng iyak ang dalaga hanggang sa naramdaman niya ang palad ni Lolo Salvador sa balikat niya. Nang tingnan niya ang mukha nito ay umiiyak na rin habang tinitingnan ang tumatakbong si Ruel papalayo sa kanila. Ruel! Lolo! Tulungan natin si tatay! Di ko na kayang mawalan pa ng isang anak. Pero wala na akong magagawa pa, kundi tanggapin ang kapalaran ng aking pamilya. Anong silbi ng mutya ng sambong kung hindi nito maililigtas si tatay? Pag lumiwanag ang mutya sa loob ng tiyan ng iyong ama, bago sumikat ang araw, mawawala ang hawa ng aswang sa kanyang katawan. Pero kapag nakatikim siya ng sariwan dugo ng tao, katapusan na niya, apo. Kaya't lakasan mo ang loob mo. Akala ng maglolo si Mang Roy lang ang pumapatay sa mga hayop. Nagulat sila nang mula sa kanilang kinaroroonan ay kitang-kita nila ang paglapa ng isa pang halimaw sa dating patay na usa. Ang itsura nito ay katulad din ng itsurang ikinuwento ni Ruel, at ang kapansin-pansin dito ay ang malaking sugat sa braso nito. Isang palatandaan yon na kagat ni Ruel. Nagkatinginan sila ng kanyang lolo. Nabuhayan sila ng pag-asa na baka hindi si Mang Roy ang pumatay sa pamilya ni Ruel. Lolo, ang palatandaang sinasabi ni Ruel ay nasa halimaw na yun. Maka, kailangan mahanap natin si Ruel bago pa niya masaktan si Roy. Pero nakita sila ng halimaw na higit na mas malaki kaysa sa kanyang ama. Ngumisi ito ng nakakatakot. Dali-dali nitong sinunggaban si Consuela, pero dahil sa tulong ni Lolo Salvador ay nakaligtas ito. Dumating din si Ruel pati ang mga tanod na may hawak na sulo at sibat. Nang hindi makita ni Consuela ang ama, ay bumundol ang kaba niya sa dibdib. Si tatay nasaan? Ruel, nasa si tatay? Hindi na namin siya naabutan. Nakatakas siya. Nagkamali tayo ng akala.
Ang halimaw na yan ang totoong pumatay sa pamilya mo. Tingnan mo ang braso niya, Ruel. Di ako maaaring magkamali. Siya nga ang hayop na pumatay sa asawa at mga anak ko. Magbabayad ka, demonyo ka! Dala ng matinding galit ay sinugod ito ni Ruel. Katulong ang mga tanod, pinagtulungang atakihin ng taong bayan ang halimaw. Tumulong na rin si Consuela. Habang papalapit sa nagwawalang halimaw, ay dahan-dahan din ang pagbigkas ng orasyong alam niya, pati ang pagwisik ng katas ng sambong sa mukha nito. Nasaktan ang halimaw na parang napapaso. Kentarbusal Dimenso Visar! Pati si Ruel ay apektado sa orasyong binibigkas ni Consuela, kaya napilitan ang lalaki na lumayo sa lugar na yon para hindi nito marinig ang mga orasyong binibigkas ni Consuela. Kentarbusal Dimenso El Timo Menor! Sa isang iglap lang ay nawala ang pagiging aswang ng kaharap. Nagulat ang lahat sa kanilang mga natuklasan dahil ang taong nasa harapan nila ay walang iba kundi si Kapitan. Nakita ni Ruel ang totoong itsura ng pumaslang sa pamilya nito, kaya wala nang nagawa. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang karanasang ito, huwag kalimutan ang Sigaw sa Dilim, ang tahanan ng mga kwentong nag-iiwan ng takot at tanong sa inyong isipan. Mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang marinig ang mga bulong ng dilim. Hanggang sa muli. Ingat kayo sa gabi, sapagkat hindi lahat ng ingay sa dilim ay guni-guni lamang.